So hi guys, welcome back to the world of Subi and Subin. Okay, so for today we're going to do my morning routine sa aking mga hamsters. So yan. First of all, pag-check ko sila if they are fine, if they are doing well. Tapos, I also smell if mabaho na yung cage ni Sobi since nanganak nga siya. So, hindi pwedeng palitan yung beddings. So, yan. And after that, I going to count the babies if 8 pa sila or may nawawalang isa. Kasi minsan, merong nawawalang isa tapos nasa ilalim lang pala siya ng beddings. So, yan. And after that, kukunin ko na yung mga food dishes nila. So, yan. Most commonly, kapag nagkukuha ako ng food dishes is lalong-lalo na sa ibang mga hamster na hindi nila tame yung mga hamsters nila. Always distract them tapos saka nyo kunan yung food dish kasi for example nung nagsisimula pa lang ako mag-tame kay Sobi and Subin, minsan nakakanggat talaga sila. So yan, observe what I do kay Yuna. So ayan, dinistract ko muna si Yuna and then yan, saka ko kinuha yung food dish niya. So yan, tips din yon para hindi kayo kagat din ng hamster or hindi kayo masaktan ng hamster. So ayan na yung food dishes nila. Some of them is may kusot, some of them is madumi. So yun. And then after that, kukuha na ako ng mga foods for the hamsters. So most commonly for the morning, pinapalitan ko yung mga food dishes nila. Lalong-lalo na if you have a hamster na mother, i-check nyo every time yung food dishes nila kasi most commonly, ubos yon. Mabilis sila magutom since nagpapadede sila ng anak nila. So, medyo gutom sila and palagi silang uhaw. So, always change the water. Always change na may fresh water sila. Tapos, yan. And, yan. I place the food dishes dyan sa table. Tapos, pag nagpe-place ako ng food dishes is I always separate yung sa male and sa female since yung sa male dito is malaki malaki yung lagyanan, yung sa female maliit lang. So yan. And I check then if may mga kusot-kusot ganyan kasi para malinis din yung food dishes nila. So, I always check if may kusot pa. Diyan kasi yung kay Toby, yung sa pamangkin ko na hamster. Yung sa pamangkin ko na hamster, marami pa yung yung food niya. So, nilagyan na lang natin ng additional para hindi naman sobrang konti yung food niya. Kasi buong maghapon niya na yan kakainin. So, hindi natin alam kung gutom siya kasi minsan kasi si Topi nagwi-wheel sa hamster wheel. So kapag nag-hamster wheel yung isang hamster, syempre pagod yan. So kakain yan. And always place a plastic na nandun lahat ng mga pagkain. Plano ko nga na bumili ng isang container na lahat lang yon pagkain nila para at least isang tapunan lang and isa lang yung trash bin for them kasi nakakagastos sa plastic if ever ganyan.
Tapos chine-check ko din if merong mga pwede pang mapakinabangan dun sa last na dish or dun sa last na food. Kasi sayang naman if itatapon natin sila kung pwede pa naman kainin ng hamster. So, always check if mayroon pang tira kasi most commonly doon sa dishes nila kaya tinapon ko na is ano na lang siya be yung balat na lang siya since African mix yung nilalagay ko. So yan. So ang nilalagay ko na dyan is pellets, rodent food. Pellets is a very nice food when it comes to mothers, especially lactating mothers. Um, nung na-research ko kasi siya na yung yung pellets is contains of different nutrients na nandoon sa pellets na yon. So, samot-saring nutrients na yung nandoon. Tapos, meron dyan pumpkin na seed. If I'm not mistaken, pumpkin seed yan. Pero yun, naglagay ko ng pumpkin seed kasi kailangan may seed sila. Especially if it's a mother. Important na may seeds siya. Tapos, for the father, African mix lang siya. Tapos, katulad ng yung kay Toby, African mix then Integra 3000, yun lang yung food nila. So, yan. Tapos, nilagyan ko rin ng konting tuna and shrimp kasi favorite ni Subin yung tuna and shrimp. Tapos, naglagay din ako ng oats. Oats is a very nice food, lalong-lalo na sa hamsters. Pero, konti lang. Medyo madami yung nilagay ko dyan, girl. Pero, yan, medyo madami yon. Dinagdagan niya pa talaga. So, madami yung nilagay ko. Sorry, mali yung yung gawa ko kaninang umaga. Pero yon, minsan kasi nauubos nila yung oats. And mas magandang oats yung unflavored since yun yung safe sa hamsters. Unflavored na oats. So yan, and naglagay din ako ng malunggay. Malunggay is a very nice gulay, lalong-lalo na kapag lactating mothers. Kasi nakakapadagdag daw yan ng milk, they said. Kasi kahit sa human person, it works. Nakakapadagdag siya ng milk. So, yan. Kasi parang tao din naman yung hamster. So, yan. And after that is ibabalik ko na yung mga foods sa place nila kasi gusto ko may isang place lang yung mga foods ng mga pets ko kasi meron din akong fish. So yan. And yan, after that I give the foods sa kanila. So yan. I always see if what they're doing kasi it's important na maging mindful tayo sa sa ginagawa nila. For example, yan. Si Yuna is nag-roam around siya kasi naghanap siya ng pagkain. So I try to distract her pero nung paglagay ko, tuk. Hindi naman siya nakagat pero nagpa-punch siya. Sinuntok niya ako be. So yun. Hindi naman sila nangangagat pero minsan nagiging kasi sila. Hamsters are very territorial when it comes to their place. So avoid staying the hamsters. So yan. Ayan yung mga anak ni Hamsbug. Ayan yung mga anak ni Yuna. 3 sila. So yan. Kumakain na sila. Ayan. So, kumakain din si Subin. So, ayan si Subin. Medyo dead ma siya dyan. Pero yan. Tapos, kukunin ko na yung water. Para magpalit din ng water.
ang pagpalit ko ng water sa father is every morning and evening. Tapos kapag gabi, morning and evening. Tapos sa mga mother, every 3 hours if possible. Pero if possible na every minute magpapalit ka ng water, much better. Kasi they need fresh water since they are breastfeeding their babies. So, it's very important na i-preserve natin yung fresh water. So, yun. And guys, always clean your dishes. Kasi there are some, napansin ko noon, doon sa mga water nila, meron mga langgam na nakakapasok. I don't know kung paano sila nakakapasok doon. Siguro dahil din sa mga foods na binibigay natin. Pero yan, always clean the food dishes or yung mga pinagkakainan nila. Kasi it's very important na malinis yung nila, yung mga kinakainan nila. Kasi for cleanliness. So yeah, always clean their cages, their plates. Kasi hindi naman nila kayang gawin yon. So ang kaya lang nilang gawin is linisan yung sarili nila. So yan. Always kung pinupuno yung water kasi hindi naman nila abot yung and I prefer bowls instead of yung na yung ang tawag doon, yung bottle na sip na hinihigop nila or dinidilaan nila. Kasi mas mas comfortable yung hamsters ko kapag nasa bowl siya. Kasi I tried that one and hindi nila nagustuhan. So, yun. I think iba-iba naman yung kada hamsters. And yun, I gave them the water. Slowly ako naglalagay ng water kasi minsan na nabubuhos yung water sa beddings. So, it's not good. So, kapag nabasa yung beddings nila, they try to parang scratch it, tapos pinupunta nila sa gilid. So, yan. Anyways, yan. That's my morning routine for my hamsters. And later on, magpo-post ako ng evening routine. So, my last thing to do is to open the windows kasi if nakasara yung windows, yung amoy ng hamsters is nasa loob lang. So, yan. Thank you guys for watching this video and I hope you like this one and hit the subscribe button. Thank you guys. Bye-bye. Subin loves you. Sobi and Subin loves you.